Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer mula November 10 to 16, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. So, energy to lahat nitong lalaki. Okay? Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung lalaki dito. Whether kayo mismo to o to person nyo. In a relationship siya pero hindi naman kasal. Wala ring anak. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba o hindi. Ito yung mga yun, yung description ng tao dito. O pwede rin 40. Nasa 40 and above yung edad. Parang kulang siya sa attention mula sa kanyang person. Na yun yung dinidesire niya dito. Yung topic ng quality time o commitment, dedication sa relasyon. So, ewan ko kung ano nangyayari sa kanila, pero mukhang may problem sila sa connection nila. In a way na hindi sila masyadong nagkikita o nagkakausap. So, ganyan yung maaaring mangyari sa week na to. Ito siya. Parang balisa. Hindi makatulog. Nag-iisip. Papatayin bang idea? Kung hindi nag-resonate sa inyo yan, ito pa. Ayan. Hanged Woman. Three of Swords. Oh, Seven of Swords. May Three of Swords na tayo. High Priestess, Seven of Swords. Pwede rin naman dikit. Pwede rin hindi. Doon sa una. Kasi ang case dito, kaya hindi sila nag-uusap sa presence ng Hanged Woman. Kasi yan taking a break. So pag ganyan, walang communication, walang contact. Ito. Betrayal na to, Three of Swords. Kasi pwede rin siyang cheating card. Pwede lalo na to. Basta tong High Priestess, nasa negative situation, nagmumukha siyang secret in a bad way, o cheating rin. Ito, pwedeng heartbroken, may someone na heartbroken. O baka nga literal na break na sila. Kasi kung didikit natin, pwede rin ganun. Kasi separation card na to. Tapos Hanged Woman, no contact, di ba? So, pwede rin separated na sila. Due to cheating, lalo na to, Seven of Swords, di ba? Ito na talaga yung card ng thief. Pero yung babae, maraming ninakaw niya itong mga to. Pero yun yung Seven of Swords. Sabagay. Meron namang anong tawag doon? Shoplifting? Shoplift. Tama ba yun? Shoplifter ba yun? Wait lang. Ano ba meaning nun? Shoplifter is a person who steals goods from a store without paying for them. Yun na nga. Baka shoplifter to. Yung idea nung creator. Kaya ang dami niyang pinamili, puro ninakaw lang. Pero again,
Seven of Swords. Regardless kung anong picture nito. Siya yung card ng stealing, betrayal, deception. Ano ba ba? Naubos na yung idea ko. Impulsiveness. Being being a trickster. Siya rin yung parang nang-scam, nag-scheme. O cunning person, o cunning. Tuso ba? Ganon. Pero tingin ko dikit to. Dikit sila, no? Kaya pala no contact. Walang quality time. Gusto ng commitment, dedication. Ito kasing Six of Pentacles, siya yung parang quality time in a way na nag-share ng panahon, oras, di ba? Doon sa mahal sa buhay. Nag-e-effort. Parang ganito, sa aso. Pinipit ng lalaki. May fair treatment, generosity ng time, lahat na ng kind ng generosity, money, effort. So, again, pag tinignan ko ito, mukha siyang quality time. Kaya pala no contact. Ayun. May betrayal nang nagaganap. Wala yung attention doon sa partner kasi sa iba na pala napunta yung attention ng isa. May nilalanding, di ba? Kasi mapadikit o hindi, ganun din yung mapadikit dun sa unang spread o hindi. Dun tumama yung scenario. So, whether babae o lalaki. Ganun Kasi, papangit yung 4 na cards, Kasi ito, secret, di ba? Mystery. Cheating na nga siya kung negative cards in the look yung napapalibot. Lahat nga. Ito, negative talaga to. Ito, parang neutral siya. Pero since katabi niya negative, di negative na rin siya. So, ganun. Yan, the thing. So, para malaman nyo kung tatamaan ba kayo ng reading na to. O hindi. So, bukod dun sa lalaki. Pero mas tingin kong mas tatama sa lalaki. Pero kung hindi nga siya dikit, di in general na kung anong gender. So, ito, clue. Pwedeng tumama sa inyo o dun sa person nyo. Para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Very young. May someone na very young. Man na naman. Man to. So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo o sa person nyo. Redhead. Skinny. Payat. Ito. Ganto kulay ng buhok. Mapula. Ito, bata pa. Ito, 40 kasi ito 40 above and above. Baka partner niya. Mas bata sa kanya. O yung lalaki mismo yung mas bata sa connection. Pero grabe rin naman, Sabagay, pwede rin naman. Diba? Ang flirtation naman walang edad. So, ano to? Nag-flip na to. Baby face. Short. Mahilig sa short. Yung tao. Ngayon, extra message. Lalaki na naman, Maputi. Past life. Kasi sabi sa creator nito, na hindi ko pa napanood o nabasa lahat ng info tungkol sa card niya. Kasi ano na to unang version, may pangalawang version yan.
Which is mas maganda. Kaya lang wala pa akong mabiling gano'n. Na naandun yung kanyang mga notes. Kasi sabi niya, sa unang version nito, na itong past life, kaya daw ganito yung itsura nito. Pwede rin siyang Egyptian. So, who knows? Baka yung lalaki, Egyptian. O nasa Middle East. Sabagay, maputi naman, di ba? Usually, mga tao sa Middle East. So, kung dikit, may someone na nasa Middle East. Maputi yung lalaki, baka yun yung person. Kung di siya dikit, di past life, ano yun. May mamit yung iba sa inyo, single yung lalaki o yung nanonood. Basta single yung nanonood, okay? May mamit siyang lalaki, maputi. Whether babae o lalaki nanonood. May past life connection sila. Okay? Kaya sila mag-meet dahil may past life connection. Basahin ko na lang to. Isa lang. Anyways, ang sabi dito, children. Your connection with children is part of your life's purpose. So, yun lang ang mensahe ngayong week. Goodbye. For now.